Mr. Silent Channel. Kabanata 346 hanggang 350. Nagtagumpay siya. 0346. Paano ito nangyari? Nakita ni Colonel Bird sa rearview camera na si Yefan ay buhay pa. Kahit na siya ay nasa estado ng kahihiyan at ang kanyang mukha ay itim, siya ay talagang hindi nagdusa ng anumang malaking pinsala. Niyakap ni Yefan ang metal na helmet ni Bird gamit ang dalawang kamay, at tinapakan ang kanyang mga balikat at leeg, tulad ng paghila ng isang willow na pabaligtad, ang kanyang mga binti ay bumagsak at ang kanyang mga braso ay bumagsak. Ungol ni Yefan, ang mga kalamnan sa kanyang mga braso ay tila nad-oval sa laki. Natigilan si Colonel Bird, at isang pulang alertong mensahe ang lumitaw sa kanyang armor ng digmaan. Ikaw, anong ginagawa mo? Sa sigaw ni Colonel Bird, pagkatapos na sumabog ang kapangyarihan ni Yefan, ang metal na helmet ng armor ay pilit na pinunit. Ziz-zizi. Lumipad kung saan-saan ang mga electric spark. Nalantad ang maputlang mukha ni Colonel Bird. Nabigla siya sa mga nakakabaliw na aksyon ni Yefan, at hindi siya makapagsalita. Tumayo si Yefan sa kanyang balikat at tumingin sa kanya ng may pagmamalubag, kung wala ang proteksyon ng baluti na ito, wala ka. Halimaw. Nilunok ni Colonel Bird ang kanyang lalamunan at bamulong, ikaw ay isang halimaw. Ano ang iyong pinagmulan? Walang ekspresyong sinabi ni Yefan, Divine Wrath. Ang mga mag-aaral ni Colonel Bird ay lumiit ng ilang sandali, at ang dugo sa kanyang katawan ay malamig, ikaw. Ikaw ay. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, si Yefan ay sumipa palabas, at ang ulo ni Bird ay sinipa sa isang tumpok ng metal at mga labi ng laman at dugo. Pagkatapos tumalon mula sa armor, kinuha ni Yefan ang itim na kahon ng password, at pagkatapos ay tumakbo ng mabilis patungo sa direksyon ng escape pod. Nakaon. Luchun Island, nalinas na ang electromagnetic interference, at matapos maibalik ang komunikasyon, dumating din ang malaking bilang ng mga support ship. Lahat ng uri ng trabaho ay abala. Si Chu Yunyao ay nasa base, na nagtuturo sa mga tauhan mula sa iba't ibang departamento na magsagawa ng emergency repair at inspection, at ayusin ang ilan sa mga nawasak na kagamitan. Si Wang Jixiao ay nakatayo sa laboratorio na may malungkot na mukha, nagtatanong tungkol sa kinaroroonan ni Yefan. Saan mo siya pinadala? Ginamit mo ba ang space jumping device? Tanong ni Wang Jixiao. Hindi pinansin ni Chu Yunyao ang kanyang ginagawa. Chu Yunyao, alam mo bang lumalabag ka sa disiplina? Sino ang nagpapahintulot sa iyo na baguhin ang eksperimental na plano ng walang pahintulot? Napaungol ng malakas si Wang Jixiao. Naramdaman ni Chu Yunyao na nanginginig ang kanyang eardrums, at tumalikod siya at pinandilatan siya, mayroon kang bakanteng oras para sumigaw dito, ngunit isipin kung paano mo ipinaliwanag sa iyong mga superior sa pagkakataong ito, na nagbibigay ng access ng lupa. Ngunit ikaw, Young Master Wang, ako. Namula si Wang Jixiao at dumpensa, hindi. Siniraan mo ako. Mayroong lahat ng tao at pisikal na ebidensya, kaya walang silbi na makipagtalo ka, ninisyon ni Chu Yunyao. Daan. Saan nanggaling ang ebidensya? Huwag dumura ang iyong dugo. Kinakabahang sabi ni Wang Jixiao. Pabirong sinabi ni Chu Yunyao. Nakalimutan mo na ba na ang eksperimentong base ay gumagamit ng isang backup na supply ng kuryente? Paano mo hinarap ang mga tao mula sa koponan sa elevator, at ang surveillance camera sa pasukan ng elevator ay malinaw na nakakakuha? Ito, ang mabuting bodyguard mo dati, Chen Bin. Hindi siya namatay. Kahit na siya ay pinagtaksilan mo, siya ay patay at iniligtas ni Yefan. Ano, kulay? Gusto mo bang pumatay ng tao? Sirain ang ebidensya. Hulaan ni Chu Yunyao ang sikolohiya ng lalaki sa sandaling ito, at sinabing may pagkadismaya, kung talagang gusto mong gawin iyon, maaari mo itong subukan. Naisave ko ang video ng pagsubaybay, para mahanap mo ito ng palihim. Kahit na may pumatay kay Chen Bin, walang magbabago. Namumula ang mukha ni Wang Jixiao at tumutulo ang pawis, at nagpakita siya ng nagsusumamong ngiti, Yunyao. Para sa kapakanan ng ating pagtatrabaho ng maraming taon at pagiging mapapangasawa mo, maaari mo akong palayain sa pagkakataong ito, ipinapangako ko, kapag ako ang naging pinuno ng pamilya Wang sa hinaharap, tiyak na bibigyan kita ng sapat na benepisyo. Apo ng maharlikang pamilya, halika para magmakaawa sa akin ng ganito, paano ko ito kakayanin? Napawi ang ngiti ni Chu Yunyao, at naging napakalamig at totoo. Kung ayaw mong pumunta sa korte ng militar, lumayas ka sa aking mga mata. Huwag mo akong abalahin. Si Wang Jixiao ay napahiya at hindi pumayag sa ilang sandali, ngunit kailangan niyang umatras pansamantala, at lumabas ng command room ng may pagkabalisa. Maya-maya lang ay may nagmamadaling pumasok. Mag-ulat, Wang. Nang makita ng opisyal si Wang Jixiao, hindi niya namamalayan na nagplanong iulat ang sitwasyon, ngunit nang makita niya ang mukha ni Wang Jixiao, bakas ng pang-aalipusta ang sumilay, at lumingon siya kay Chu Yunyao. Director Chu, nalaman ng aming radar na ang isang maliit na submarino ay papalapit sa timog kanlurang baybayin ng Luchun Island. Ang turn ng opisyal na ito ay nagpamula kay Wang Jixiao na kasing pula ng atay ng baboy. Maliwanag na ang mga opisyal sa isla ay lubos na minamaliit sa kanya, kaya hindi man lang sila nag-abalang mag-ulat sa kanya, at itinuring si Chu Yunyao bilang punong commander ng eksena.
Ang mga frontline na sundalong ito ay hindi natatakot sa mga kahihinatnan. Anyway, nakatayo sila sa linya ng buhay at kamatayan araw-araw, at hindi sila natatakot na masaktan ng mga sikat na batang ito na may mga background. Iginagalang lamang nila ang matapang at malalakas, at ang kahinaan ni Wang Jishao ay naging dahilan ng pag-aatubili nilang makinig sa kanyang mga utos. Si Chu Yunyao ay walang oras upang kutsain si Wang Jishao, at nagmamadaling nagtanong, ito ba ang aming submarino? Nakumpirma na, tiyak na hindi ito ang aming submarino. Ang opisyal ay nagtanong, kailangan ba nating sumakay ng torpedo? Si Chu Yunyao busily na umiiling, tuwang-tuwa niyang sinabi, hindi. Hayaang dumating ang submarino na iyon. Walang sino man ang pinapayagang umatake. Bagamat naguguluhan ang opisyal, pinangunahan niya ang utos na umatras. Wala na sa mood si Chu Yunyao na manatili sa command room, mabilis siyang tumakbo palabas, nagpaalam sa isang pangkat ng mga tropa na responsable para sa pagtatanggol sa baybayin, at dumiretso sa timog kanlurang baybayin kasama niya. Ang mga mata ni Wang Jishao ay kumikislap, na nagpapakita ng isang pahiwatig ng pagkabalisa. On! Ang kanlurang baybayin ng isla, isang mahabang pila ng mga sarhento, na nakahanda sa iba't ibang sandata, ay naghihintay. Si Chu Yunyao ay nakasuot ng windbreaker, kinagat ang kanyang labi, at tumingin sa madilim na dagat. Sa wakas, isang maliit na submarino ang dahan-daang lumutang sa dagat, bumukas ang tuktok, at lumabas ang isang figure. Director Chu, tila ito ay isang naval iligtas buhay na submarino ng Magnesium Army. Sabi ng isang commander. Nakilala rin ito ni Chu Yunyao, at maluwag na sinabi, nagtagumpay siya. Siya, sino? Nataranta ang mga sarhento sa gilid. Kinawean ni Chu Yunyao ang kanyang kamay at sinabing, alisin ang mga armas, inalis ni Ye Fan ang access ng Earth. Nagkatinginan ng grupo ng mga sarhento, at pagkatapos ay naalala nila ang master na kasama ni Chu Yunyao noon. Napagtanto nila na ang master ay tinatawag na Ye Fan. Talaga. Pagkatapos ang lahat ay pumunta upang salubungin sila. Isang grupo ng mga sarhento ang natural na naniwala sa hatol ni Chu Yunyao, iniligpit ang kanilang mga sandata, at tumakbo pababa patungo sa dalampasigan. Si Ye Fan, na lumabas sa lifeboat, ay huminga din ng mahabang panahon at nag-inat. Kaya niyang magmaneho ng lahat ng paraan ng transportasyon, kabilang ang lahat ng sasakyang panghimpapawid ng militar, tangke, barkong pandigma, submarino, at iba pa. Kaya hindi mahirap para sa kanya na magmaneho ng gayong maliit na submarino na naval iligtas buhay. Chapter 0347 hindi pa tapos. 0347. Nakita ang mga tao na tumatakbo sa dalampasigan, iniunat ni Ye Fan ang kanyang kamay at kumaway, at pagkatapos ay tumalon ng husto, dumaan sa 12-12 ng metro at tumalon sa isang bahura. Mula sa bahura, tumalon muli si Ye Fan at pumunta sa dalampasigan. Ang kamangha-manghang pagtalbog ng kamay na ito ay ginawa ng isang grupo ng mga sarhento na papasok na sa dagat upang salubungin siya ng may paghanga. Pagkarating ni Ye Fan sa dalampasigan, isang grupo ng mga sarhento ang nagsaya at nagpalakpakan. Hindi napigilan ni Ye Fan ang mapangiti, iniisip kung paanong may guard of honor, naglakad siya papunta kay Chu Yunyao at ibinigay ang kahon. Yao Yao, tanggapin mo ito. Matapos itong kunin ni Chu Yunyao, ilang beses niyang pinindot ang combination lock dito, at ang combination box ay bumukas ng berdeng ilaw. Ang pagsubok ay lumipas, ito ang access ng lupa, at ito ay hindi na ilipat. Tinaas ni Chu Yunyao ang kanyang ulo at nagtanong, paano mo ito nakuha? Ninakaw mo ba ito? O ninakaw ito? Ang mga hindi magbubukas ng Team Zero ay maaagaw lang ito ng husto. Ang nuclear submarine ay dapat na lumubog, ngunit hindi ko alam kung gaano karaming mga tao ang mabubuhay, ngunit sa palagay ko ay wala na. Tumawa si Ye Fan, dahil noong umalis ako, sinisira ang iba pang mga lifeboat. Natigilan si Chu Yunyao, ikaw ang nagpalubog sa submarino. Paano mo ito nagawa? Ito ay pinasabog ng kanilang mga armas. Sipain ito, gaano man ito kabangas, sapat na para masuntok ito, sabi ni Ye Fan. Nalaman ni Chu Yunyao na ang kanyang pag-iisip ay hindi makakasabay sa loika ng taong ito. At paano naman ang opisyal sa armor ng digmaan? Tanong ulit ng babae. Mahirap basagin ang armor na iyon sa pamamagitan ng isang frontal blow, ngunit tinanggal ko ang kanyang helmet at pinatay siya, sabi ni Ye Fan. Bagamat mahinang sinabi ng lalaki, alam na alam ni Chu Yunyao kung gaano kahirap na makalapit sa armor ng digmaan at sirain ito. Tumingin si Chu Yunyao sa lalaking may komplikadong mga mata, anong antas ang iyong lakas? Ngumiti si Ye Fangxi, sumandal at nagtanong, gusto mo talagang malaman? Well, hindi itinanggi ito ni Chu Yunyao, masyado siyang curious sa pinagmula ng lalaking ito. Sinabi ni Ye Fan sa tenga ng babae, tawagin mo akong mabuting asawa, ng ilang beses sa kama, at sasabihin ko sa iyo. Saglit na hindi umimik si Chu Yunyao, tumalikod at umalis na may hawak na malita. Nanlumo, hinabol siya ni Ye Fan at sinabing, hindi ilang beses, isang tawag lang ayos na, pwede nating pag-usapan ang anuman. Hindi pwede. Sinaman siya ng tingin ni Chu Yunyao. Nang makitang tila galit na galit ang babae, kinailangan ni Ye Fan na ibahin ang usapan, nasaan ang Wang Jishao na iyon. Bakit mo siya hinahanap?
Nag-aalinlangan na nagtanong si Chu Yunyao, talaga bang papatayin mo siya? Ye Fan nagkibit balikat siya, gusto niya akong patayin. Kung hindi ko siya papatayin, hindi ako tanga. Isipin mo ang paraan ng pagtingin niya sa akin, hindi ba? Siya ang panganay na anak ng pamilya Wang. Kung hindi mo kayang lampasan ang pamilya Wang, naisip mo ba ang mga kahihinatnan? Pinayuhan ni Chu Yunyao, mayroon akong ilang kriminal na ebidensya ni Wang Jishao ngayon, huwag mo siyang hawakan, natural na mayroon akong paraan para hindi siya manggahas na guluhin ka. Nag-isip sandali si Ye Fan, tumango, at sinabing, simula noong sinabi mo yun, okay. Matapos ang isang buong gabi ng matinding labanan, unti-unting pumuti ang langit. Kinuha ni Ye Fan ang balita ng access ng Earth, kumalat sa buong isla, at nakarating din ang balita sa mga tainga ng matataas na antas na opisyal. Kasabay nito, lihim ding iniulat ni Chu Yunyao ang balita na naging matagumpay ang eksperimento. Matapos malaman ito ng matataas na opisyal, inutusan nila ang mga bangkay ng mga sundalong namatay sa labanan na ihatid pabalik sa kanilang sariling bayan, habang ang mga nakaligtas ay binigyan ng 3 araw na bakasyon sa isla upang ipagdiwang ang tagumpay ng labanan. Bagamat sinasabing maraming sundalo ang namatay, direktang napinsala ng 0th Division ng Magnesium Army ang isang nuclear submarine, at 12-12 ng mga transformed na sundalo ang namatay. Ang labanang ito, gaano man ito kalkulahin, ay napanalunan din ni Zia Guo, na natural na nagpasaya sa senior management. Sa isang bangin, si Ye Fan ay humihitit ng sigarilyo at umiihip ng hangin nang makatanggap siya ng tawag mula kay Exi Lin Yuan. Boss, hehe, alam kong okay lang nabitawan ka, pero nakakakilig talaga. Akala ko halos magkakagulo si Shira at ang mga Shadow Warriors, pero hindi ko inaasahan na diretsong raid ang Zeroth Team. Si Exi Lin Yuan ay may matagal na takot. Tipikal. Kinaikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata, at isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Ikaw bata, alam mo na may napakagandang bagay tulad ng access ng lupa, ngunit ito ay itinatago mo sa akin noon, ito ay makinis. Naku boss, masyadong mataas ang confidentiality level ng bagay na ito, hindi ko talaga kayang makipagsapalaran at sabihin sa iyo ng basta-basta. Ang bagay na ito, noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang pinuno ng estado ay nagpadala ng hindi ko alam kung magkano. Walang mahanap. Bilang resulta, ito ay nahukay ng isang pangkat ng aming archaeological team 5 taon na ang nakararaan. Kaya, ito ang kapalaran. Kung ito ay kinuha ng mga tao ng pinuno ng estado, natatakot ako na ang direksyon ng kasaysayan ay hindi sa kasalukuyan. Iyon lang, napabuntong hininga si Exi Lin Yuan. Nagtanong si Ye Fan, ano ang pinagmulan ng bagay na ito at gaano ito napag-aralan? Boss, kailangan mong tanungin si Chu Yunyao, siya ay nag-decipher ng impormasyon tungkol sa bagay na ito, sa larangan ng cutting-edge physics, kaming mga ordinaryong tao ay hindi ko maintindihan. Sa madaling salita, hayaang ibigay ni Chu Yunyao ang lahat ng kanyang nalalaman. Iilan lang sa amin sa Zia ang nakakaintindi nito, lalo pa itong gamitin. Tungkol sa pinagmula ng bagay na ito, sinabi ni Chu Yunyao na oo ito ay iniwan ng isang mas mataas na sibilisasyon, ngunit wala tayong paraan upang malaman kung nasaan ang sibilisasyon. Sabi ni Exi Lin Yuan. Bumantong hininga si Ye Fan at sinabing, dahil sinabi mo na ang bagay na ito ay kapakipakinabang sa akin, kung gayon ang access ng lupa na ito ay hindi lamang dapat magtala ng ilang bagay tungkol sa pisika. Natural iyon, ngunit dahil ang aspetong ito ay kinabibilangan ng sandatahang lakas ng bansa, ang larangan ng pisika ay unang binuo. Ang medikal na larangan na gusto mo, boss, ay magagamit din sa itaas, sabi ni Exi Lin Yuan. Sabihin mo sa mga tao sa itaas para sa akin, wala na akong ibang gusto, tingnan mo na lang ang cutting edge na medical field sa itaas. Dahil kinuha ko ang mga bagay-bagay at ibinigay sa kanila, dapat ma-appreciate nila ang sincerity, Ye Fan say. Sumang-ayon si Exi Lin Yuan, walang problema, boss, talagang naghahanda na ako. By the way, nasaan ka, boss? Bakit ang lakas ng hangin? Nasa beach ako, umiihip ang hangin, sabi ni Ye Fan. Naging bayani ka na ngayon, hindi mo ba gustong tangkilikin ang palakpakan ng lahat? Biro ni Exi Lin Yuan. Hindi pa tapos hanggang sa makapatay ka ng tao, sabi ni Ye Fan. Pagpatay. Sino ang patayin? Nagtataka si Exi Lin Yuan. Sa oras na ito, isang figure, na may ilang mga tagasunod, ay naglalakad papunta sa isang speedboat mula sa isang daungan sa ibaba. Ngumisi si Ye Fan, Wang Jishao. Pagkatapos sabihin na, hindi pinansin ni Ye Fan ang bulalas ni Exi Lin Yuan at ibinaba ang telepono. Ang figure ni Ye Fan ay parang falcon, tumalon mula sa bangin, sumisid pababa, at dumaong lang sa busog ng speedboat. Klang! Sa isang malakas na ingay, ang mga paa ni Ye Fan ay nakatupi sa kubyerta. Nakasuot ng itim na windbreaker, si Wang Jishao, na malapit ng lumikas, ay nakita si Ye Fan, at ang kanyang buong mukha ay naging asol. Kabanata 0348 Patay na ang taong iyon. 0348. Ye Fan. Ikaw. Anong ginagawa mo? Bulalas ni Wang Jishao. Ang ilang mga tagasunod sa likod ni Wang Jishao ay mabilis na hamarang sa harap ni Wang Jishao at tumingin kay Ye Fan ng mapagbantay, ngunit halatang puno ng takot ang kanilang mga mata.
Mag-isang nilubog ni Ye Fan ang stealth nuclear submarine ng Delta Zero Division ng Magnesium Army, tinalo ang tila walang talo na armor ng digmaan, at binawi ang akses ng lupa. Ang kahangahangang record na ito ay talagang nagpapahanga sa lahat ng tao sa isla at nakakaramdam ng kagilahil-alas. Sa katunayan, naging usap-usapan sa maraming sundalo na kung sasali si Ye Fan sa militar, tiyak na siya ay magiging pinakamataas na antas ng executive sa loob ng 3 taon, tulad ng military advisor na si Xi Lin Yuan, na nagiging mito sa militar. Naparito lang ako para patayin si Wang Jishao, hindi mo na siya kailangang ilibing kasama niya, napabuntong hininga si Ye Fan at sinabi sa ilang mga retainer ng pamilya Wang. Ang lakas ng mga retainer na ito ay likas na maliit din, at sa harap ni Ye Fan, sila ang braso ng lalaki. Mr. Ye, ikaw ay isang bayani, ngunit mayroon din kaming sariling mga responsibilidad, mangyaring hayaan ang aking pamilya na mabuhay. Sabi ng isang retainer. Nang hihinayang sinabi ni Ye Fan, ang pamilya Wang ay karapat-dapat na maging pamilyang Wang, at ang kanilang mga retainer ay lahat ay mahusay na mga retainer, ngunit sila ay naglilingkod sa isang master na hindi sulit na bayaran. Pagkatapos magsalita, mabilis na humakbang si Ye Fan at dirdiretsong naglakad patungo kay Wang Jishao nang may malalaking hakbang. Gumamit ng grappling technique ang dalawang nangungunang retainer upang subukang harangan si Ye Fan, ngunit sa sandaling hinawakan ni Ye Fan ang kanilang mga kamay, binaligtad niya ang grappling technique, hinawakan ang kanilang mga braso, at itinapon ang mga ito sa tubig ng dagat sa magkabilang gilid. Gitna. Puff. Puff. Sa nagyayelong tubig, hindi makaahon ang mga retainer. Ganoon din ang ginawa ni Ye Fan, at itinapon sa dagat ang lahat ng mga retainer na sasalakay sa kanya. Isang Wang Jishao na lang ang natitira sa dalampasigan, at nanginginig ang kanyang katawan. Ye Fan. Ikaw. Huwag kang pumunta dito. Alam mo ba ang ginagawa mo? Naglakas loob kang saktan ako, at ikaw ang kaaway ng pamilya Wang. Hindi katakataka na hindi kami na maliit ni Xiao Yaoyao, ikaw, tila bukod sa pagkakaroon ng titulo ng panganay na anak ng pamilya Wang, lahat ng iba ay talagang kalokohan. Nakangiting sabi ni Ye Fan. Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Wang Jishao, at matapos makitang walang makakapagligtas sa kanya, nang hina ang kanyang mga tuhod at lumuhad siya sa lupa, nagmamakaawa, oo. Isa lang akong kalokohan. Ye Fan. Pinatay mo lang ako ng marumi. Hinawakan ko ang iyong kamay. Pakiusap, bitawan mo ako. Maaari akong sumumpa sa Diyos na hinding-hindi kita guguluhin. Ikaw ba ay kumikilos na parang duwag sa harap ng Magnesium Army sa Delta? Pabirong tanong ni Ye Fan. Nakangiting tumanggaw si Wang Jishao, ako ay duwag, hinayaan mo lang akong mabuhay. Maraming mga retainer na aakyat na sana sa dagat ang lahat ay naduraj nang makita nila ang eksenang ito at marinig ang mga salitang ito. Napabuntong hininga si Ye Fan, kung mas matapang ka, maniniwala pa rin ako sa ilan sa mga sinabi mo, ngunit ang isang kontrabida na tulad mo na walang bottom line, ang pananatili sa mundo ang pinakamalaking nakatagong panganib. Naramdaman ni Wang Jishao na narinig ito ni Ye Fan. Hindi man lang siya mabitawan ni Fan, kaya tumayo siya at tumakbo sa isla. Tulong! Tulong! Papatayin ako ni Ye Fan. Bago pa siya makatakbo ng mahigit 10 metro ang layo, lumitaw si Ye Fan sa kanyang harapan, hinawakan siya sa leeg, at inihagis siya sa bato sa baybayin sa gilid. Bitik! Pagkatapos ng impact, walang ideya si Wang Jishao kung ilang buto ang nabali, at maraming dugo ang damaloy sa likod ng kanyang ulo, at dahan-daang dumulas ang buong tao. Pinakamatandang young master. Ang ilang mga retainer na kakaakyat pa lang sa pampang ay tumakbo para tingnan ang hininga ni Wang Jishao, ngunit sila ay patay na. Sa muling pagbabalik tanaw, nalaman niyang hindi man lang siya nilingan ni Ye Fan, naglakad na siya palayo sa eksena, na parang gumawa lang siya ng isang maliit na bagay. Sa sandaling ito, muling tumawag si Xi Lin Yuan, at ito ang pang-apat na magkakasunod na tawag sa telepono na ginawa ni Xi Lin Yuan. Nang kunin ito ni Ye Fan, ang unang pangungusap ni Xi Lin Yuan ay ang pagtatanong ng may pagkabigo, Boss, hindi mo pa ito papatayin, hindi ba? Sinabi ni Ye Fan ang, ng mahina, patay. Napabuntong hininga si Xi Lin Yuan sa kabilang dulo, Boss, bakit mo ginagawa ito? Sa pagkakataong ito, malaki ang gulo. Problema. Isang young master ng pamilya Wang, kung mapipigilan niya ako bilang gulo, paano ko kakausapin ang mga matataas na opisyal ng ZIA tungkol sa lupa? Paano ang access? Sabi ni Ye Fan. Saglit na natahimik si Xi Lin Yuan, at sinabing, Boss, ibig mong sabihin, may balak kang lumabas. Hindi ako makapagsalita tungkol sa paglabas, ngunit kung gusto mong ipaalam sa matataas na opisyal ng ZIA na hindi ako madaling lokohin, dapat kang magpakita ng sincerity, Wang family. Doon, hawakan mo ito para sa akin, dapat alam mo kung paano ito gagawin, sabi ni Ye Fan. Mapait na ngumiti si Xi Lin Yuan, ginawa ko ang ganitong uri ng gawain. Sino ang ginawa mong boss ko? Ngumiti si Ye Fan at ibinaba ang telepono. Nang bumalik si Ye Fan sa isang auditorium kung saan pansamantalang nakatalaga ang mga tao sa pansamantalang isla, natanggap na ni Chu Yunyao ang balita at nagmamadaling lumabas. Nababaliw ka na ba? Hindi ba nangako ka na hindi ko papatayin si Wang Jishao? Tanong ni Chu Yunyao. Ibinuka ni Ye Fan ang kanyang mga kamay, Xiao Yaoyao, pag-isipan mong mabuti,
hindi ako nangako sa iyo, sinabi ko lang na okay lang, ang ibig kong sabihin ay. Mabuti, maaari ko siyang patayin mamaya. Ikaw. Nagalit si Chu Yunyao, baliw, sa susunod na maghayganti ang pamilya Wang mula sa iyo, magagawa mo ito sa iyong sarili. Tinatamad akong magmalasakit sa iyo. Nang makita si Chu Yunyao na tumalikod para umalis, hinawakan ito ni Ye Fan. Hinawakan niya ang kamay niya at niyakap siya. Ibinaba ni Ye Fan ang kanyang ulo at sinabi sa tainga ng babae, makinig ka, ikaw ang aking babae, ngunit hindi ibig sabihin na susundan kita sa lahat ng bagay. Lalo na kapag sinabi kong gusto kong pumatay ng tao, patay na ang taong iyon, sana ay maalala mo ang pangungusap na ito. Ang tono ni Ye Fan ay nanginginig, na may hindi mapaglabanan na pangangibabaw. Bahagyang nanginig ang maselang katawan ni Chu Yunyao, ang kanyang dalawang kamay ay mahigpit na nakahawak, at hindi na siya nagsalita pa. Binitawan ni Ye Fan ang babae, at muling humajijek ang kanyang mukha, Xiao Yao Yao, pasok na tayo, narinig ko na tinatrato nila ako bilang isang bayani, maglakad-lakad, pumasok at uminom ng kaunti para ipagdiwang. Isang araw mamaya sa umaga. Ang orihinal na lungsod, ang pamilyang Wang. Bilang isa sa nangungunang 5 sikat na pamilya sa Xia Kingdom, ang ancestral home ng pamilya Wang ay sumasakop sa isang malawak na lugar, na napapalibutan ng mga bundok at ilog, tulad ng isang paraiso. Sa katunayan, ito ay isang buong nayon na may daan-daang kakaibang mansyon na itinayo sa paligid ng Wang Ancestral Hall. Maraming mga bahay dito, na daan-daan o kahit libu-libong taon na. Matapos ang pagkukumpuni ng pamilya Wang sa nakaraan, sila ay napanatili. Ang mga pumupunta at pupunta rito ay alinman sa mga miyembro ng Wang clan o mga retainer ng pamilya Wang. Ang mga ordinaryong tao ay gustong pumasok at umalis sa lugar na ito, at kailangan silang masusing suriin. Bawal pumasok ang mga ordinaryong tao. Sa sandaling ito, sa isang Tianya Pavilion na dating tumatanggap ng mga panauhin sa pamilya Wang, isang matandang lalaki na may bahagyang kulay abo na buhok, nakasuot ng itim na fur-collar coat, ay nakaupo sa upuan ng master, na may seryosong ekspresyon at bahagyang nakakuyom ang kanyang mga kamay. Sa tasa ng tsaa. Ang matandang ito ay ang kontemporaryong pinuno ng pamilya Wang, si Wang Gaowei. Sa bulwagan, nagtatagal ang insenso, at may dalawang hanay ng mga katulong na nakatayo sa magkabilang gilid, lahat sila ay matangkad at maeslan. Ama, isang opisyal na nakasuot ng uniforme ng Tenyente General, na may makapal na kilay at malalaking mata, naglalakad sa hangin, ay pumasok sa bulwagan. Kabanata 0349 sa loob na kwento. 0349. Nagtaas ng mata si Wang Gaowei at tumango, Luo Tian, bumalik ka na. Iniyuko ni Wang Luo Tian ang kanyang ulo ng may paggalang at sinabi, pare, syempre gusto kong bumalik. Malungkot na namatay si Jishao sa kamay ng isang hindi kilalang tao. Ito ay isang hamon sa ating pamilya Wang. Ama, payagan mo akong magdala ng isang tao upang kunin ang lalaking nagngangalang Ye Fan. Nahuli ang bata, at sa harap ng libu-libong anak ng pamilya naming Wang, diretso siyang binalatan at masikip. Hinarap ni Wang Gaowei ang panganay na may ligaw na pag-uugali, at saglit siyang walang magawa, komandante ka na, bakit ang tanga mo? Kulot. Walang pangalan. Kung ang Ye Fan na yun ay walang pangalan, paano papayag ang Dragon King na payagan siyang pumunta sa Luchun Island upang pangasiwaan ang orihinal na gawain ng babaeng Phoenix? At saka, hintayin mo si Exilin Yuan na lumapit sa akin at pag-usapan ang bagay na ito, dapat ikaw ay si Exilin Yuan ay walang ginagawa, tumakbo siya mula sa kabisera patungong Yuan Cheng para sa isang hindi kilalang tao. Ano? Darating si Exilin Yuan. Malamig nang umuso si Wang Luo Tian, tama lang, gusto kong marinig kung ano ang sasabihin niya. Ako, si Wang Luo Tian, kahit kakaunti ang mga anak, pero si Jishao ang panganay kong anak, kaya hindi ako pwedeng mamatay sa pagkataranta. Tama. Gusto naming mabayaran ang utang ni Ye. Isang boses ng babae ang pumasok sa hall. Nakita ko ang isang magandang babae na may buhok sa ulap, nagmamadaling pumasok sa bulwagan, at niyakap si Wang Luo Tian mula sa likuran. Shiyu, bakit ka rin pumasok? Inis na sinabi ni Wang Luo Tian, hindi mo ba naiintindihan ang mga alituntunin ng pamilya, hindi naman basta-basta nakapasok dito ang mga babae mo. Si Wang Xiyo ay asawa ni Wang Luo Tian at biolohikal na ina ni Wang Jishao. Para sa kapakanan ng dalisay na dugo, ang pamilya Wang ay karaniwang nagpakasal sa mga anak ng kanilang sariling angkan pagkatapos ng 3 henerasyon, upang ang dugo ay mapanatili at walang mga problema sa pagkamayabong. My son is dead. You still care about so many rules. Itatanong ko sa'yo, paano ka naging commander? May pumatay sa anak mo, tapos wala ka pang pakialam dito. Sobrang pula ng mata. Mataimtim na sinabi ni Wang Luo Tian, hintayin ang pagdating ng military advisor na si Exilin Yuan, dapat kang umatras muna, at hayaan ang aking ama na makipag-usap sa kanya ng maayos. Walang sino man ang maaaring mangbuli sa mga anak ng aking pamilya Wang. Nang marinig ito ni Wang Xiyo, napaluhod siya. Bienan. Siguraduhin ipaghiganti mo si Jishao. Noon, sa panahon ng mga kapistahan, si Jishao ang pinakaanak na anak. Sa tuwing napapangiti ka niya, lumaki siya sa sarili mong mga mata. Narinig ito ni Wang Gaowei nang sabihin niya iyon, bahagyang basa rin ang kanyang mga mata.
Ipinadala ng lalaking may puting buhok ang lalaking may itim na buhok sa kalahati ng kanyang buhay, kaya natural na malungkot siya sa ganitong uri ng bagay. Shio, umatras ka, bibigyan kita ng paliwanag. Alam ni Wang Gawawei na bago ang malaking tama at mali, hindi mo maaaring mawala ang iyong paghuhusga dahil sa ilang personal na damdamin. Umiiyak si Wang Shio, at tahimik ang bulwagan. Umupo si Wang Luotian sa isang malaking upuan, kinuha ang magandang dahumpaw, at humigop, ngunit hindi ito amoy ibon. Tumingin siya sa paligid, pare, bakit hindi pumunta rito ang pangalawa at pangatlo? Wala na ba silang pakialam kung patay na ang pamangkin? Sinabi ko sa iba na huwag sumama. Dahil dumating ang strategist na si Xi Lin Yuan, dapat mayroong ilang nilalaman sa pag-uusap. Hindi maaaring malaman ng napakaraming tao, Wang Gawawei daw. Napabuntong hininga si Wang Luotian, ang illegitimate na anak ng pamilyang Xi na ito ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Kung noon pa man, ang isang illegitimate na anak ay hindi na makakapasok sa ancestral house ng pamilya Xi. Paano tayo makakarating sa Tianya Pavilion ng ating pamilyang Wang? Emph. Totoo naman na ang lakas ang nagdedetermina ng katayuan, yun. Habang nagsasalita siya ay may nagpaalam sa kanya sa labas. Mag-ulat. Bumisita ang tagapayo ng militar na si Xi Lin Yuan. Pakiusap. Ang boses ni Wang Gawawei ay parang kampana, at ang kanyang buong pagkatao ay tila nasa mabuting kalooban. Hindi nagtagal, si Xi Lin Yuan, na nakasuot ng uniforme ng militar at tinanggal ang kanyang cap ng militar, ay pumasok sa Tianya Pavilion na may ngiti sa kanyang mukha. Si Old Wang, Commander Wang, Xi Lin Yuan ay kinuha ang kalayaan na hamarang. Bahagyang tumanggo si Xi Lin Yuan. Hehe, masyadong abala ang mga military advisors, kaya hindi ko sila maimbitahan. Huli na tayo para magpasalamat na pumunta sa Yuancheng para sa negosyo ng apo ko, magalang na sabi ni Wang Gawawei. Mangyaring umupo, tagapayo ng militar, seryoso ang ekspresyon ni Wang Luotian, ngunit hindi siya ngumiti. Hindi rin pinansin ni Xi Lin Yuan. Pagkaupo ni Shi Shiren, ngumiti siya at tumanggo sa katulong na nagdala sa kanya ng tsaa, at pagkatapos ay humigop ng walang anumang presyon. Magandang tsaa, ang inang punong dahumpaw, kahit ang Dragon King ay hindi ito maiinom, may damdaming sinabi ni Xi Lin Yuan. Natawa si Wang Gawawei at sinabing, natural na gagamitin namin ang pinakamagagandang dahon ng tsaa para salubungin ang mga kilalang bisita. Tagapayo, ang iyong oras ay mahalaga. Kung mayroon kang sasabihin, maaari mo itong sabihin ng diretsyo. Tumanggo si Xi Lin Yuan, bumangon muna at yumuko, at nagsabi, Xi, una sa lahat, nakikiramay kay Wang Lao at Commander Wang sa pagkawala ng kanilang panganay na anak at apo, mangyaring magdalamhati. Hindi nalulutas ng pagluluksa ang problema, ang gusto natin ay paliwanag, isang dahilan, Wang Gawawei daw. Kinusot-kusot ni Xi Lin Yuan ang kanyang mga mata at sinabing, sa katunayan, hindi mo basta-basta makikinig sa aking mga salita tungkol sa bagay na ito. Nag-imbita ako ng 2 pang bisita ngayon. Pareho silang pamilyar sa pamilya Wang. Hayaan mo muna silang mag-usap tungkol sa nangyari. Baka mas malinaw itong nararamdaman ng 2. Oh, karapat-dapat maging strategist ang strategist. Mukhang matagal na siyang pinaghandaan. Ang mga mata ni Wang Gawawei ay kumikislap, sino iyon? Bilang. Nang matapos siyang magsalita, muling sumigaw ang katulong sa labas ng pinto, mag-ulat. O Jion, ang pinuno ng Qinglangmen. Ang punong disipulo na si Chen Bin, bumisita. Sect Master O. Chen Bin. Bakit sila nandito? Nagtatakang tanong ni Wang Luotian. Hindi nagtagal, si O Jion, na nakasuot ng asul na brocade na gown, ay pumasok sa bulwagan kasama ang kanyang disipulong si Chen Bin. Pareho silang nakasuot ng tradisyonal na serbisyo ng Qinglangmen, halatang medyo solemn na. Patriarch Wang, kunin ang kalayaang pumunta, patawarin mo ako, mukhang seryoso si O Jion. Sect Master O, may nangyari ba sa Qinglangmen? Tanong ni Wang Gawawei. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Wang at Qinglangmen ay magkapanalig. Kahit laging may priority, pero kapag weekdays, parang bisita ang respeto nila sa isa't isa. Sinabi ni O Jion, upang sabihin ang totoo, sa pagkakataong ito si Young Master Wang ay pinatay, ang aking disipulong si Chen Bin, bilang ang escort ni Young Master Wang, ay alam ng maraming impormasyon sa loob. Natagpuan kami ng tagapayo ng militar, at umaasa akong makarating kami sa insidenteng ito. Magbigay ng batayan para sa sanggunian. At nakinig din ako sa report ni Chen Bin. Ang batang ito ay may tuwid na ugali at hindi nagsisinungaling. Baka makinig kayong 2 sa naranasan niya sa isla. Hindi masyadong maganda ang mukha ni O Jion. Hayaan sina Wang Gawawei at Wang Luotian na magkaroon din ng ilang pagdududa sa kanilang mga puso. Chen Bin, sinundan mo si Jie Xiao sa loob ng 7 taon. Sa pagkakataong ito sa isla, kung ano ang nangyari, maaari kang magsalita ng prangka, sabi ni Wang Gawawei. Iniyuko ni Chen Bin ang kanyang mga kamay ng may paggalang at sinabi, nakatira ang pamilya Wang, Commander Wang, sa pagkakataong ito sa isla, nalaman ni Wang Dashao na si Miss Chu Yunyao ng pamilya Chu ay may pribadong relasyon kay Ye Fan, at minsan ay hiniling niya sa akin na makipagkompetensya kay Ye Fan. Kabanata 0350 Impyerno. 0350
Hindi ito itinago ni Chen Bin, at isa-isang ipinaliwanag ang sanhi at epekto ng insidente. Siyempre, kasama rin dito si Wang Jishao, na nagplanong patayin si Ye Fan para patayin si Ye Fan. Siya nga pala, nakapatay din siya ng isang staff sa isla at nagpanggap na isang siyentipikong mananaliksik. Pagkatapos, pumunta si Wang Jishao upang kunin ang akses ng lupa, at sa proseso ng pagtakas, ibinigay niya ang akses ng lupa sa iba, at nilinlang siya upang salubungin ang kaaway ng magkasama, ngunit nauna siyang tumakbo. 2 beses bago at pagkatapos, gusto ng Young Master na baliwalain ang buhay at kamatayan ko. Ako, si Chen Bin, ay sumunod sa Young Master 7 taon na ang nakakaraan, at sobrang nakakagigil. Kung hindi dahil sa kabaitan at pagwawalang bahala ni Mr. Ye sa nakaraan, iniligtas niya ako. Sana matagal na akong hindi tumayo dito at sabihin ang totoo sa inyong dalawa. Duguan pa rin ang mga mata ni Chen Bin, halatang iniisip ang mga bagay na iyon, nasasaktan pa rin siya. Matapos marinig ang mga salitang ito, sina Wang Gawawei at Wang Luotian ay parehong madilim at walang imik. Kung kumalat ang bagay na ito ay isang malaking kahihiyan para sa pamilya Wang. Ang panganay na anak at panganay na apo ng pamilya Wang ay naging duwag at malupit na taksil. Saan ito nakaharap sa pamilya Wang? Ang punto ay, hindi na kailangang magsinungaling si Chen Bin sa kanila. Malapit na ang Qing Longmen at ang pamilya Wang. Kung hindi dahil sa ginawa ni Wang Jishao, walang dahilan si Chen Bin para suron siya. Si Old Wang, sa totoo lang, may isang tao sa una naisip na kahit na ang pagkamatay ng Young Master ay isang awa, hindi ito dapat maging masyadong masama kumpara sa hinaharap kapag ang pamilya Wang ay nahulog sa mga kamay ng tulad ng isang tao. Kung hindi, aakyat baba tayo sa Qing Longmen. Hindi ko maisip kung anong uri ng mahirap na sitwasyon ang pupuntahan ko sa pagsunod sa isang Wang family patriarch. Frank ang sabi ni Oh Jion. Itinaas ni Wang Gawawei ang kanyang ulo at nagpakawala ng mahabang buntong hininga, mali ako. Mali ako. Hindi ko inaasahan na gagawa ng kaiyahiyang bagay ang batang ito sa labas. Naduraj din ang puso ni Wang Luotian, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa pagkamuhi sa bakal at sinabing, napaka hindi makatwiran. Sectmaster O, alam na namin ang tungkol sa bagay na ito. Nag-isip sandali si Wang Gawawei, pagkatapos ay nagsabi, ang matandang ito ay kumakatawan sa mabahong batang iyon na walang kakayahan, at humihingi ng tawad sa iyo Qing Longmen. Kung sa hinaharap, ang mga anak ng aming pamilya Wang, mayroon pa ring isang bagay na pumatay sa mga disipulo ng Qing Longmen, hinding-hindi ko ito matitiis. Iniyuko ni Oh Jion ang kanyang mga kamay sa pagkamangha, at sinabing, matalino si matandang Wang, pagkatapos ay magre-retiro muna tayo. Pagkatapos noon, tumango sina Oh Jion at Chen Bin kay Xi Lin Yuan, na nasa tabi niya, at tumalikod para umalis. Sa sandaling umalis sila, ngumiti si Wang Gawawei. Tumingin kay Xi Lin Yuan, sinabi niya, tulad ng inaasahan ng isang military advisor, tinuruan niya kami ng leksyon noong kami ay unang dumating. Mabilis na ikanaway ni Xi Lin Yuan ang kanyang kamay at sinabing, Kuya Wang, sisirain mo ako. Sana lang ay mas malinaw na maipahayag sa inyong dalawa ang sanhi at epekto ng bagay na ito. Bagamat sinasabing ang mga ginawa ni Ye Fan ay walang galang sa pamilya Wang, ngunit dapat may dahilan ito. Kung hindi dahil sa ginawa ni Wang Dashao noong nabubuhay pa siya, hindi sana siya naging sanhi ng pagpatay na ito. Tumango si Wang Gawawei at sinabing, sabi nga, kahit na nagkasala ang apo ko sa isang seryosong krimen, dapat siyang litisin ng korte ng militar. Tutal, miyembro siya ng militar. Ang Ye Fan na ito ay casual na gumagamit ng mga patakaran ng mga ilog at lawa para pumatay ng mga tao, na hindi nararapat. Ang mga mata ni Xi Lin Yuan ay kumikislap, at sinabi niya, mukhang ang ibig sabihin ni Wang Lao na si Ye Fan ay hindi makakaligtas ng ganito. Natural lang yan. Ang pagpatay kay Ye Fan ay makatwiran, ngunit hindi ito nangangahulugan na ito ay sumusunod sa batas, sabi ni Wang Gawawei. Sinabi ni Xi Lin Yuan, kung gayon, ayon sa mga salita ni Wang Lao, ano ang dapat gawin? Arestuhin at dalhin sa hustisya, magtanong alinsunod sa batas, kung paano hatulan. Sabi ni Wang Gawawei. Hindi napigilan ni Xi Lin Yuan na umiling habang nakangiti, Old Wang. Sa totoo lang, natatakot ako na medyo mahirap ito. Oh, may mga tao ba na hindi mahuli ng Dragon Soul? Ang Dragon Soul ay walang balak na harapin ito ayon sa batas. Mataimtim na sinabi ni Wang Gawawei, bagaman mayroon akong isang bangkos ng mga lumang buto, ngunit kung wala kang kakayahan, hindi ko iniisip na lumabas ng bundok minsan. Ang problema ay, ang Ye Fan na ito ay hindi napakadaling mahuli, at ang mga kahihinatnan, natatakot ako na ang pamilya Wang ay hindi pa masyadong alam tungkol dito. Sabi ni Xi Lin Yuan na may kakaibang ngiti. Humph. Kahit na ang lakas ng Ye Fan na ito ay maihahalin tulad sa Phoenix Girl, kaya ba niyang pigilan ang bakal na leon ng ating Xia Kingdom, hindi ito magagawa ng 1,000 tropa. Naiinis na sabi ni Wang Luotian. Umiling si Xi Lin Yuan at sinabing, alam ba ninyong dalawa na ilang araw na ang nakalipas, ang nangungunang 2 A-level na organisasyon ng pirata sa mundo, ang mga Sea-Demon, ay madalas na gumagawa ng mga alon sa matataas na dagat malapit sa ating Xia Kingdom. Umalis ka na ba? Anong meron? Tanong ni Wang Luotian.
Sinabi ni Exi Lin Yuan sa mahinang boses, sa totoo lang, ayaw umatras ang demonyong dagat. Ngunit tinanong ko si Ye Fan at hiniling na lumapit sa kanya. Ang halimaw sa dagat na si Leviathan ay sumuko at nag-iisang lumikas. Oh! Nagkatinginan ng ama at anak ng pamilya Wang, mayroon pa ring ganitong koneksyon ang Ye Fan na ito. Narinig din nila ang tungkol sa kapangyarihang lumaban ng mga demonyo sa dagat. Ang mga hukbong pandagat ng mga ordinaryong maliliit na bansa ay hindi kasing bangis nila, at ang mga hukbong pandagat ng mga ordinaryong malalaking bansa ay hindi nangangahas na gawing basta-basta ito. Para hawakan sila. Alam mo ba kung saang organisasyon dating kabilang ang halimaw sa dagat na Leviathan? Tanong muli ni Exi Lin Yuan. Hindi naman mahirap para sa akin ang tanong na ito. Hindi basta-basta sumulpot ang mga Sea Demon. Ang malaking pirata ng Leviathan, hindi ba miyembro siya ng binuwag na organisasyon ng Inferno? Ang samahang impyerno, ay parang bulalakaw. Sa sandaling magdebut siya, ito ay isang S-class na pag-iral, ngunit ito ay nadisband kaagad, hindi ba ito ay isang misteryo pa rin? Bilang isang senior officer ng Xia Kingdom, natural na alam ni Wang Luotian ang ilang pagbabago sa underground world. Si Wang Gawawei sa gilid ay tumanggaw din. Bagamat nagretiro na ang matanda, may mga malalaking bagay pa rin siyang alam. Nakangiting tanong ni Exi Lin Yuan ngunit hindi nakangiti, since Commander Wang ay napakalinaw. Kung gayon, isipin mo, sino ang makakagawa ng isang suwail na halimaw sa dagat? Namasunarang yumuko at maging isang ministro. Ito ay isang pagkabigla, at ang aking anit ay parang namamanhid. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nakaisip sila ng isang napaka-nakakatakot na sagot. Biglang tumayo si Wang Luotian mula sa kanyang upuan, kumunat ang noo, at mariing sinabi, ikaw. Ang ibig mong sabihin, si Ye Fan ay. Humalaklak si Exi Lin Yuan sa loob, bumubulong, boss, parang hindi mahalaga ang mabangis mong pangalan noon. Ang commander ni Xia Guo ay natatakot na makita ka. Ngunit sa panlabas, mukhang nanghihinayang si Exi Lin Yuan at bumantong hininga, Commander Wang, ngayon ay dapat mong maunawaan kung bakit ayaw ng ating Dragon Soul na makita ng iyong royal family na may problema ba si Ye Fan. Sa totoo lang, kung hindi lang papatayin ni Ye Fan noon si Wang Jishao, malamang na pumunta siya sa pamilya mong Wang para magsimulang pumatay. Umupo si Wang Luotian sa upuan, malamig ang panahon, ngunit may pinong pawi sa kanyang noo. Sumimangot din si Wang Gawawei sa salitang, Chuan, at Ulong, hindi nakakagulat, hinayaan mo siyang palitan ang babaeng Phoenix. Ang dibisyon ng militar ay karapat-dapat na maging isang dibisyon ng militar, ang taong iyon ay ginamit mo bilang baril. Sinabi ni Exi Lin Yuan sa kanyang puso, nais na hindi isang gimmick ang pagbibigay ng akses ng lupa, ang mga tao ay hindi magiging bantay. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.